Shalom alino Kol Israel, ang kapayapaan ay suma sa atin at sa buong Israel. Amen. Kain ano'y kulim lasot dabar ni Gidahimit, ila biad haimit. Sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Ang kasinungalingan sa Roman Catholic Church na si Pedro daw ang unang papa sa Roma, at ang kasinungalingan nila na ang Roman Catholic Church di umano ang gumawa ng Biblia, kahit ilang bisis pa nila itong ulit-ulitin, ay mananatili pa rin itong kasinungalingan. 100% ho kasinungalingan. At kahit paniniwalaan pa ito ng maraming mga tao o bilyon-bilyong mga tao na mga Katoliko, hinding-hindi iyan magiging katotohanan. Dahil ang kasinungalingan ay mananatiling kasinungalingan. Yan ho ang totoo. Samantalang, ang katotohanan na sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:1-2 na ang mga Hudyo ang siyang pinagkatiwalaan ng salita o Biblia, kahit walang mangaral nito at kahit walang maniniwala nito, ito ay mananatiling katotohanan. Kaya isang malaking kamalian ho mga kapatid na nandyan ka sa Roman Catholic Church maniniwala. Isang malaking kamalian na nandyan ka kay Eli Soriano o sa MCGI naniniwala. Isang malaking kamalian na nandyan ka kay Felix Manalo o sa Iglesia ni Cristo naniniwala. Isang malaking kamalian na nandyan ka kay Apollo Kibulok maniniwala. Isang malaking kamalian na nandyan ka kay Evangelist Almeida maniniwala. Isang malaking kamalian na nandyan ka sa mga Pentecostal o sa mga Baptist o sa iba pa dyan maniniwala. Dahil hindi ho sila o hindi sa kanila ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita o ang Biblia, kundi sa mga Hudyo lamang ipinagkatiwala ang salita ng Diyos, hindi sa iba. Maliwanag ho ang Roma 3:1-2. Kung ganon, ano ang kalamangan ng pagiging isang Hudyo? At ano ang kahalagahan ng pagiging tuli? Totoong nagkakahigit ang mga Hudyo sa maraming bagay. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang salita o ang Biblia o ang aral ng Diyos sa mga kapatid. Hindi pala sa Roman Catholic Church, hindi pala kay Eli Soriano, hindi pala kay Felix Manalo, hindi pala kay Apollo Kibulok, o hindi pala kay Periol o kay Carelio, o hindi pala kay Evangelist Almeida o kay Nino Manjan. Hindi sa kanila ipinagkatiwala ang salita ng Diyos o ang Biblia. Maliwanag ho na sa mga Hudyo lamang ipinagkatiwala ang salita ng Diyos ayon sa sinabi sa Roma 3:1-2. Kaya kung maintindihan mo, kapatid, ang Roma 3:1-2, kung maintindihan mo lang yan, hindi ka na magdadalawang isip na sumama sa mga Hudyo. Hindi ka magdadalawang isip na maniwala o susunod sa mga aral ng mga Hudyo kung maintindihan mo ang Roma 3:1-2. At hindi ka rin magdadalawang isip na kumalas sa reliyon na itinatag lamang ng mga tao o itinatag lamang ng mga hintil na mga pastor. Tulad ng Roman Catholic Church, MCGI, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, Pentecostal, Baptist at iba pa dyan. Dahil kung maintindihan mo ang Roma 3:1-2, makakasiguro ka sa sarili mo na ang mga Hudyo lang talaga ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang salita at mga aral o sa Biblia.
Mula noon hanggang ngayon, mga kapatid, ang lahat ng mga propeta na ginamit ng Diyos noon ay mga Hudyo lamang. At ang mga apostolis na pinili din ng ating Adonai Yeshua ay mga Hudyo lamang. Walang hintil, mga kapatid. Kaya hanapin mo ang mga doktrina na nagmula sa mga Hudyo. Dahil iyan ang katotohanan. Hanapin mo ang mga aral sa Messianic na mga Hudyo. Hindi ang mga aral sa mga Orthodox na mga Hudyo, mga kapatid. Kaya, ulitin mo ang pagbasa sa Roma 3:1 hanggang 2 hanggang maunawaan mo na ang mga Hudyo lang talaga ang dapat mong paniwalaan. At hindi ang mga bulaang mga pastor ngayon. Isipin mo, kapatid, ang kahalagahan ng iyong kaligtasan. At tandaan mo, kapatid, na hindi biro-biro o laro-laro lamang ang ating paglilingkod sa Diyos. Nag-i-effort tayo, gumastos tayo ng pinansyal, oras at panahon sa pagpunta natin pabalik-balik sa ating mga sambahan. Kaya dapat mo itong seryosohin ang paglilingkod mo sa Diyos at dapat mo itong suriin ng maigi kung sa mga Hudyong Messianic ba talaga ang aral na sinusunod mo o sa mga Hudyong Messianic ka ba sumusunod o hindi. Hanggang sa muli, mga kapatid, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel Chai. Mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai. Matif Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat na mapalado ang tao na sumusuri sa banal na kasulatan at naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.